Shabbat Okay, Shalom sir. Okay, mga bro. kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin upang muli po kaming minister sa aming mga kapatiran. Salamat Panginoon sa opportunity na kami po ay makapag-discuss at makapag-share ng ang inyong Torah, lalo sa panahon ngayon ng High Holidays. Salamat Panginoon sa inyong presensya. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyong inyong salita. At muli binabalik namin sa inyo lahat ng pasasalamat, papuri. At ito po sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua, aming dinadalangin. Amen. So, nasa dulo na tayo sa Amen. ng High Holidays. No, ito na yung dulo. No? Pinaka-last Shimini at na, Seret. kumbaga, completion ng, di ba yung High Holidays. Sukot ay completion ng last last three feast. Yeah, yung last three feast ng Moedim o yung Tapos yearly feast. parang Oh, lumalabas, Brad, na ito na yung patuloy na hinihintay natin ng Panginoong Yeshua, na kung saan ito yung pinaka-sign na sa ganitong paraan siya makikipanahan kasama ang mga mananampalataya sa yeah. pamamagitan ng Sukot. Yeah, no. So, inutos actually ng Panginoon sa Leviticus 23 na Mm. tuwing 15th of Tishri o yung 7th month, no, ay magse-celebrate ang mga anak ni Israel ng kapistahan ng tabernakulo. At ang unang araw, yung 15th of Tishri, ay special Sabbath yun. No? Mhm. Tapos, sabi rin ng Panginoon, mag-observe on the 8th day, i-observe din yung Shemini Atzeret, special Sabbath din yon. So, ito yung ang Shemini Atzeret actually, Sister Deb, ang ibig sabihin niyan ay 8th day of assembly, pang-walong araw, no? Ah, So, inutusan niya na mag-gather ang mga tao, i-present ang sarili nila sa Panginoon. So sa pitong Moedim o sa pitong kapistahan ng Panginoon, sa Levitical feast na tinatawag, ano. Ito yung Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruit, yung Feast of Pentecost, Feast of Trumpet, Day of Atonement, saka Feast of Tabernacle. Pero hindi lahat 'yon ay may special Sabbath, no? Ang Passover ay hindi siya special Sabbath, pero mm, we are commanded to celebrate that, no? Ang first Sabbath na yearly Sabbath ay yung first day ng Feast of Unleavened Bread. Tapos ang second is yung seventh day of the Feast of Unleavened Bread. Tapos ang third na feast, na yearly feast, na considered as Sabbath, is yung Pentecost, no? Tapos ang next nun ay Feast of Trumpet. Tapos ang next nun ay first day ng Sukkot. Sorry. Sorry. Day of Atonement ang panglima. Ang pang-anim ay first day of Sukkot, which is 15th of Tishri. Tapos yung pampito ay yung 8th day of Tishri na tinatawag na 21st day of Tishri, which is, or 22nd day of Tishri, which is the 8th day ng Sukkot, mm. or tinatawag na Shemini Atzeret, or 8th day of assembly. Yan ang ano, no. So pito. Kaya pag sinabing Sabbath, hindi lang ito pertaining sa 7th day Sabbath, kundi meron ding pitong special Sabbath sa mga yearly feasts. Yan ang ano, no. Yan ang ano. Ngayon, dito, Sister Deb, kasi isa sa mga pagkakaiba ng kapistahan ng Panginoon sa kapistahan ng mundo, merong monumental event na nangyari Mm. in the past, no? May monumental event. So ang significance, ang diferensya ng kapistahan ng Panginoon sa kapistahan ng mundo, merong monumental event that happened in the past, may nangyari sa nakaraan.
Tapos, meron siyang prophetic event in the future. Yun ang pangalawa. Pangatlo, Mm. meron siyang tinatawag na typology o types and shadows patungkol kay Yeshua. Tsaka pang-apat, fino-fulfill ni Yeshua yung mga dates na yon. For example, ang January 1, hindi sinelebrate ni Yeshua, hindi niya finulfill ang anything about that. The same thing with December 25, hindi naman siya pinanganak noon. At walang monumental event na nangyari in the past, walang prophetic event in the future. Ganon din ang Valentine's Day, ganon din ang walang mga ganon. Ngunit ang appointed feast ng Panginoon meron. For example, ang Sukkot ay sabi ng Panginoon, ito yung time na nasa desert ang Israel. Kaya sabi niya, every 15th of Tishri up to 21st of Tishri, dapat ang children of Israel ay manahan sa suka kasi for 40 years, gusto niyang malaman, gustong ipaalala ng Panginoon na tumira ang mga Israelites sa suka for 40 years. Yun ang una, no? So may monumental event sa past. And even before that, yan yung time na nag-meet si Jacob at si Esau. Yun yung pabalik na si Jacob sa land of Canaan, tapos sinalubong siya ni Esau, dala-dala 400 armies niya. Tapos si Jacob ay nagbigay ng regalo, nagpakumbaba kay Esau, tapos nagyakapan sila magkapatid. Tapos nung naghiwalay na sila, nagtayo si Jacob ng suka para sa mga animals niya. Na sa sobrang dami, parang syudad ang dating. So kaya Sukot. Parang dami nakatira. Parang Bahay-bahay. tinawag na City of Succoth. Kasi puro Succoth. Oo, ganun yun. No? So yun. No? Tapos, another main monumental event in the past is that ang Sukkot o Feast of Tabernacle, ito ay believed to be dito pinanganak si Yeshua, no? For many reasons. Ito yung panahon pinanganak siya. Itong panahon na pinanganak ang Panginoon, unang-una, nung prophesy ang pagdating ng Messiah, sabi, he will be called Emmanuel, meaning God with us. Pero ang pangalan ng dumating ang Panginoon natin, Yeshua, hindi Emmanuel. Kasi yung Emmanuel is the timeline, hindi yung theme ng pagdating niya, no? So, ang ibig sabihin, God with us. It's yung Sukkot o Feast of Tabernacle, ang kanyang tema o theme ng Sukkot is God with us. So, yun ang una, no? Pangalawa, may census during that time. Ngayon, ang mga Israelites ay they are commanded by God na mag-show sila, or they have to present themselves to God in Jerusalem every 3 kinds of feasts, yung 3 major feasts, yung Passover, unleavened bread, Pentecost, saka Sukkot. So ibig sabihin, the best way na magkaroon ng census is yung kusang loob ang mga tao bumabalik sa Jerusalem. Tapos bago sila papasok, sulat muna sila, mag-ano sila sa census. Yun ang pangalawa. No? Pangatlo, tumira sila sa isang temporary shelter. Ang tawag sa Greek ay fatne. So ang pinipresent parang sabsaban, pero hindi po pwedeng sabsaban kasi po kung familiar tayo sa culture ng Israel, hindi nila pwedeng papasukin ang animals nila sa city. Nasa labas lang ng mga 'yon. Hindi sila nagdadala ng mga animal sa loob. Yan ang isang kasi it's a holy place. Ang tinira nila ay suka. So suka ang tinira nila. Kasi ang suka is a temporary shelter na pwedeng tirhan talaga. And the whole purpose ng suka ay para tirhan. So yung mga tao, so puno na yung inn, puno na yung so obviously
pwede silang tumira sa suka kasi pwede ka talagang tumira ron. Kasi yun ang commandment ng Panginoon, no? Tapos pang-apat, Ah, Brad, yes. linawin lang natin Mm. na yung suka ay hindi specifically pareho nung sinasabi na sabsaban na kung saan Eh, pinanganak ang Panginoong Yeshua, kundi it is specifically para sa mga Jews na nag-observe at nagse-celebrate ng Sukot. ng sukot. Saka, Kagaya nila Joseph and Mary. yan. Saka pwede Yan. talagang tirhan. Pwede Mm. tirhan sila kasi utos nga ng Panginoon, lahat ng native born of Matulog Israel, doon dapat tumira sila sa suka for 7 days. Kaya, nung for seven pinanganak ang days. Panginoong Yeshua, nung pinanganak siya, ay na-fulfill niya kaagad, nasunod niya kaagad ang commandment ng Father na tumira dahil native born of Israel siya, siya'y tumira sa suka. Mhm. No? Yun ang ano. So, yun ang mga ano no, yun ang mga um, timeline ano. Tapos another thing is that yun nga ito yung monumental event in the past ano. Ngayon, ano naman ang another monumental event in the past, by the way, yung Shemini Atzeret. Si Yeshua pinanganak on the 15th of Tishri, which is yung first day ng Sukkot. Okay? Ng Feast of Tabernacle. Ngayon, ayon sa commandment, on the 8th day, dapat i-circumcise siya. So, na-circumcise si Yeshua on Shemini Atzeret, Sister Deb. Yan. So, kasi 8th day yun eh. On Yes. the 8th day, so na-circumcise. Kaya lahat ng buhay ni Yeshua, fino-fulfill niya ang commandment ng Father, pati ang Na-fulfill. timeline. Walang mintis. Yung, Brad, yung Shimini at Seret connected doon sa kanyang circumcision sa temple. Yes. Connected yon sa Yun ba yun? circumcision niya sa temple. Yes. So, yun yun. Time na dumating yung isang balo, yes, Yes. Ngayon, ito pa, na no? nag-attend ng kanyang Oo. circumcision. Pati si ano yung sa Sakaraya, yung prophet. So anyway, si prophet si ano yun, Ah, so anyway, ang point dito is merong monumental event in the past. Ngayon, ano naman ang mangyayari in the future? Of course, God will tabernacle with us. Pero meron pang isang prophecy. May isa pang prophecy na mangyayari. Sabi ng Panginoon, I will circumcise their hearts on that time, that they will know that I am yun. God, that they will know me. That nobody have to tell his brothers know God because they will all know me. So yung circumcision of the heart na yun actually will happen on that Shemini Atzeret in the future. Yun ang fulfillment, no? Another fulfillment ng Sukkot is na-mention ito sa Revelation chapter 7 na kung saan yung mga tao may mga dalang lulav. Yung mga palm leaves are actually lulav yon na ginagamit sa pag-wave ng lulav sa Sukkot. Kaya alam natin na Sukkot 'yon. yun eh. So kaya yung Revelation chapter 7, Brad, yes. excuse me, Brad. Ano yung pinaka-purpose ng gulab? Yung Commandment din parang yun. pamaspas? Pamaspas, pero actually merong ano yan, may ibang mga elements pa yun. May etrog, merong yung lulav, tapos merong yung dalawa pang other elements, ano? Yun commandment yun sa Leviticus 23 na kumuha nun, yun ang gagamitin mo pang ano, you have to bring it with you. So kaya ginagamit nila yun to do the blessing. Ngayon, ang etrog is ito yung element na may mabango at mabango tsaka masarap ang lasa, no? So ang ibig sabihin nito, it represents the heart actually. Pero it represents Para also siyang, Brad, para siyang lemon. family of citrus siya, pero malaki siya. Citrus. Hindi siya lemon. It's better than lemon kasi matamis siya.
Ang lemon kasi Mm. ano sour, Maasim. Oo. maasim. So yung siya matamis. So saka tumutubo lang ito doon sa Mesopotamia, doon sa area na yon. Wala siya sa tropical, ano. Anyways, so ang sinasabi doon, kapag yung tao alam niya yung commandments at ginagawa niya, ito para siyang etrog, no. Yung lulab naman, walang amoy pero masarap ang lasa. So ano siya, hindi niya alam ang commandments pero Kinakain pala yan. hindi yung bunga, yung bunga. Parang parang ano siya parang Yung bunga. anyways, um tawag dito. So, ang kapag walang amoy pero masarap ang lasa, ang ibig sabihin nun, you don't know much about the commandments pero you do them anyways. So nagagawa mo ba? Ibig sabihin, mabuti kang tao. Mm. Yung isa naman, yung lips, yung courting lips, ay walang, hindi, yung courting eyes pala, mabango pero walang lasa. So, ang ano naman nun, ang ibig sabihin naman nun, um, alam mo yung commandments pero hindi mo ginagawa. Mm. So, tapos yung isa naman, yung lips yata yon, yung courting lips, wala nang amoy, wala pang lasa. So, ang ibig sabihin, wala ka nang, hindi mo alam ang commandments, saka hindi mo rin ginagawa. So, it also Mm. represents different kind of people So, may significance pala yon. or different kinds of believers or so-called believers, no? So, dapat, ang commandment sa atin, dapat, um, we know the commandments and we have to keep them. We have to do them. Gagawin natin yon, no? So, yan ang isang importante ron. Ngayon, so, Shimini Atzeret, ay representation ito ng, meron siyang monumental event in the past. Meron siyang, it points to the Messiah. So, typology. Fino-fulfill ni Yeshua yung timetable na yon. Tapos, merong prophetic events in the future. Yun ang pagkakaiba ng mga appointed feast of God. So kaya natin dapat ginagawa lagi yon para natututo tayo. Tapos teaching tool din sa mga bata. And it is a cycle. Katulad din ng may umaga, may hapon, may gabi, tapos umaga ulit, hapon, gabi. So every day tinuturo sa atin yan ng Panginoon na may simula, may katapusan, may simula, may trabaho, may pahinga, may katapusan, ikot-ikot. Laging may cycle. Tapos ang week may cycle din, may first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, tapos pahinga. Siya ba? Tapos cycle na naman. So yung weekly yun. Tapos monthly may cycle din. May new moon hanggang full moon hanggang magbalik na naman sa new moon. Cycle of month. Tapos may cycle of year. Tapos may cycle of 7 years, di ba? Tapos may cycle of of 50 years. So yung jubilee. So ito yung cycle na yon, it's very important for us kasi ito yung ano natin, ito yung parang lesson na tinuturo sa atin ng Panginoon. We should not miss them. And we have to do them. So yun ang importante rito. So wag nating iibahin yung kapistahan ng Panginoon kasi ito ay may tinuturo, no. May tinuturo sa atin na base sa ano ng Panginoon. Pati itong appointed feast, Sister Deb, merong itong ito'y timetable ng God's plan of salvation for mankind, no. Yan, no. Kaya ano tsaka maraming mga preachings si Yeshua during Sukkot So actually most of his preachings within that period, yung high holidays So yan kaya napaka-importante, no. So yun ang mga ang ano naman ang Simchat Torah, ito naman yung tawag dito, parang ito yung simula, no. Simula ng bagong cycle na naman. Ang Simchat Torah, ang ibig sabihin nito, joy of the Torah.
o yung kaligayahan ng Torah, no? So kaya dito during this time talagang may mga sayawan, kantahan, yakpan, pinaparade normally ang Torah. This is the time na pinaparade din namin ang Torah. And then bagong reading na naman. Balik na naman tayo sa Genesis. Oo. So yun ang ano natin. Kaya ikot-ikot lang, ikot-ikot. It's a cycle na importante nating malaman para pag na-miss natin ang lesson, babalik ulit. Ikot na naman. So kung may mga na-miss hanggang matutunan natin lahat, nakuha na natin lahat. Wala tayong mamimiss na anything, ano, throughout our lifetime. So ang Torah, kung sisimulan natin from the very start, bata pa tayo, we have mga several years na paulit-ulit nating binabasa, no? So yun ang maganda ron. Of course, pwede pa rin tayo magbasa ng iba, ng mga ibang readings. Of course, yung Haftarah, yung prophets, yung writings, yung Messianic writings, pati mga extra biblical writings if need to. Pero ang foundation natin ay yung Torah. Yun ang pinakapundasyon natin. So wag nating iibahin 'yon, no? Yun ang importante. So kaya ang ano natin sa panahon na ito ay alalahanin natin bakit importante. Bakit importante ang celebration na ito, no? Una, of course, utos ito ng Panginoon, no? Pangalawa, ang Shimini Atzeret, yun nga, nabanggit ko na rin kanina, related ito sa timeline nung nabubuhay dito si Yeshua. Yan ang ano, no? So, at yung mga katuruan sa Messianic writings na tinatawag natin New Testament, ano? Dito may ipapakita na especially sa High Holidays. Itong High Holidays, ang daming celebration eh. Yung Yom Teruah, Feast of Trumpet, tapos of course inobserve natin yung Sabbath of Return, tapos syempre may mga repentance period, tapos Yom Kippur, tapos maya-maya Sukkot na, no? Yung Shemini Atzeret is considered as parang parang pahinga, parang pause, parang natapos din, no? Natapos din. Yan ang parang ano natin, ano? So natapos din natin. So ito yung parang kapahingahan, no? Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest." It's an invitation na magpapahinga na tayo. Tapos may bagong simula na naman. Ang new beginning, yung Simchat Torah, which is joy of the Torah actually. New beginning kasi bago na naman. Balik na naman tayo sa Genesis. Ito yung representation ng new beginning na sinasabi ng Panginoong Yeshua sa Revelation. Sabi ng Panginoon, "Behold, I will make everything new." So bago na ulit lahat, no? So panibagong cycle, panibagong buhay, panibagong mundo, sabi ng Panginoon, I will wipe away their tears, and there will be no more pain, no more death. Everything is new. So ito practice lang, lahat ito practice, ano? So hindi ito parang nakakapagod na gano'n. Actually ang maganda dito dahil laging may simula, laging may tapos, tas babalik na naman, no? Hindi siya random. Pag random, wala eh, di ba? So, ito yung mga gusto kong ipaliwanag sa mga kapatiran na merong beauty sa pag-celebrate ng mga appointed feasts. Meron din beauty ang pag-celebrate ng mga
mga biblical customs and traditions, no? As long as we don't violate the commandments of God. Kasi sabi ng Panginoong Yeshua, why do you violate the commandments of God for the sake of your traditions, no? So nagiging problema lang ang tradisyon kapag bina-violate mo ang commandments of God. So marami po sa ating mga kapatiran ang unfortunately nagva-violate ng commandments of God for the sake of their traditions. Ano po yung mga tradition? Wag natin po ikagagalit pero tradisyon po ang pagsisimba sa linggo, no? Hindi po siya biblical. Yun ang una, no? Tradisyon ang mga Christmas, yung padating na All Souls Day, All Saints Day, tradisyon po lahat 'yan, no? Christmas, New Year, Valentine's Day, traditions po lahat 'yan. Ang problema, hindi lang po siya basta tradition. Connected siya sa pagan practice. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung inadvisean niya ang mga Israelites na wag niyong gagayahin ang mga nations na sa pamamagitan ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosa nila. Ang sinasabi ng Panginoon, ayaw niyang sambahin siya sa metodolohiya at mga pamamaraan ng ibang nasyon. So ayaw niya nun. So hindi natin siya pwedeng sambahin sa araw na hindi niya inutos dahil ito'y sinasamba ng ibang araw, ano. Yung concept na we should worship God every day ay hindi po biblical po 'yon. Hindi po biblical 'yon, no. Iyan po ay practice ng pagans. So kaya pina-practice nila, sinasamba nila ang mga gods nila. So ibig sabihin hindi tayo sasamba sa Panginoon. Pag tinawag tayo, sasamba tayo, no. Pero on His appointed times. But we have to honor Him every day, every moment of our time by keeping His commandments. Yun po ang diferensya, no? So hindi po yung kung ano na lang maisip natin na araw o pamamaraan, magsisindi tayo ng kandila sa Panginoon. Wala naman siyang inutos na ganun. Puro strange fire po yan, ano? So kung ano nung gagawin natin, no? Wag po natin gagayahin ang pagsamba ng ibang nasyon para sambahin natin ang Panginoon natin. So ayaw po niya nun, ano. So I hope and pray na ang Shimini Atzeret, itong ano na ito ay makita natin, i-explore natin ito, no. Especially ang appointed feast, ano, kasi maraming mga monumental event in the past, no. Maraming mga messianic typology, no. Maraming mga prophetic events na mangyayari in the future sa pagsamba related sa appointed times, no. So importante na makita natin ito para maintindihan natin, makilala natin kung anong gusto ng Panginoon. Kasi hindi natin siya kilala kung ano lang gusto nating gawin tapos hindi po pwede yung gano'n, ano. Pwede lang natin gawin kung anong pinapagawa sa atin. Hindi natin pwedeng gawin kung anong gusto nating gawin para sa kanya. Kaya nga napatay si Nadab and Abihu kasi nag-offer sila ng strange fire. Gumawa sila ng bagay na ayaw ng Panginoon. Si Cain, hindi tinanggap ang kanyang sacrifice. Mga taong hindi tinatanggap ng Panginoon yung kung ano lang gusto nilang i-offer, hindi pwede. Sa Malakay, sinabi niya hindi ka pwede mag-offer ng kahit anong gusto mo. Yung mga lalo na yung may mga defect, hindi po pwede 'yon. Sabi niya, subukan mong iregalo 'yan sa mga governor niyo kung di ka ni-reject 'yan, di ba? Tapos sa Panginoon pa. So, tinatanggap lang ng Panginoon yung kanyang ang offering ng mga sumusunod sa kanya. Saka sa pamamaraan na gusto niya. Kasi after all, kanya lahat yan. Sister Deb, may oras pa ba tayo? Babalik pa. Oo. Refresh ako. Another 5 minutes. Another 5 minutes. So yun nga, Sister Deb, ano, gusto ko lang i-reiterate
na ang important ang what makes yung appointed feast different, bakit naiiba yung mga Levitical feast, ay ito ay mayroong monumental event na nangyari in the past. Talagang biblical event na nangyari in the past. Tapos ito'y merong messianic typology. Yung ibig sabihin, nakapoint sa kay Yeshua. May pertaining ito kay Yeshua. Pangatlo, ito ay timetable na ginawa rin ni Yeshua during his time. Finulfill niya ito, no? Pang-apat, ito ay God's timetable to save mankind. May timetable siya, no? Tapos ito ay may prophetic event in the future. So mangyayari ulit ito. Katulad ng Passover, mangyayari yung great feast, yung great supper of the lamb. Bakit supper? Kasi ang Passover lang ginagawa ang Passover ginagawa on supper time, on the appointed time. So alam natin na, na yung supper, great supper of the lamb is actually Passover. Tapos yung God will tabernacle with his people, alam natin na Sukkot yun. Yung Revelation 7 is alam natin na Sukkot yun kasi may mga lulab silang dala. So yun lang, ano. Brad, may gusto lang ako i-clarify. Sige, Sister Deb. Go ahead. Yung commandments, mababasa natin sa Leviticus, sa almost lahat ng aspeto sa Torah. But then, wala tayong nababasa na inutos ng Panginoong Yeshua, yet pinapractice niya. Well, actually, And sinabi still, niya, alam natin na si Yeshua is the giver of the law. yes. Meron siyang nabanggit. Sa yung parang the Great Feast. Pag nabanggit yung the Great Feast, ito yung Feast of Tabernacle. Feast of Tabernacle. Usually. Saka yung nung sabi siya, come to me who are thirsty, and I will give you drink. Sa ano yan during the time of Sukkot yun, during the time of Feast of Tabernacle. Pero puro kapahiyagan na, hindi na siya commandment kasi nagbigay na yung commandment. Naibigay na yung commandment. Fulfill na lang niya. Saka actually, sinabi niya, ang ginagawa. Puro practice. Puro practice. Saka actually, nung sinabi niya, nung tinanong siya, nung isang rich young man, young ruler, how to inherit eternal life. Sabi niya, keep the commandments. So nire-refer niya ang Torah. So kaya doon pa lang covered na lahat eh. Tapos tinanong din siya, what is the greatest commandment? Sabi niya, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and love others as you love yourself. Tapos dinefine ito ni John. From this two hangs the whole law. Ibig sabihin, from this two hangs the whole law. Kasama yung lahat ng batas. Kasama yung law. Pero dinefine ito, clarify ito ni John sa 1 John chapter 5 verse 2 and 3. Sabi niya, this is how we know that we love the children of God, if we love God and keep His commandments. And this is the love of God, if we keep His commandments, for His commandments are not burdensome. So, loving God and loving your neighbor is actually by keeping His commandments. Tapos sinabi rin ni Yeshua, if you love me, keep my commandments. So, yun lahat yun eh. Doon nakalagay yun eh. No? So, Sister Deb. And one thing more, sure. Yung pinaka natin dito, ang commandments ng Panginoon ay para sa lahat. Hindi lang sa mga Jews o sa Messianic, kundi sa lahat ng nagmamahal at sumasamba sa ating Panginoong Yeshua. At ito rin yung pinakaasam-asam natin na dumating na yung panahon na siya ay bumalik. Ngayon, nakahanda ba tayo sa kanyang pagbabalik kung hindi natin alam o hindi rin natin pinapractice yung kanyang commandment na i-celebrate natin yung Feast of Tabernacle. Actually, so balik natin yung Brother Richard. Okay. Actually, sa Zechariah 14, sinabi ron na sa end times, i-require niya na lahat ng nations will have to come and see the king on the day of... Hindi na according to religion. Kasi isa lang naman ang Diyos. Iisa na lang ang religion that time. Sa lahi. Exactly. So, yun, sa Zechariah chapter 14, mga kapatid, mga kaibigan. So, mag-pray na tayo.
Wala na tayong oras. Oo. Hmm. So let's pray. Ama namin na nasa Okay, langit. closing prayer na po tayo. Okay, Ama namin na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niyo sa aming muli upang kami po ay makapag-discuss ng inyong salita patungkol sa Shimini at Seret, sa Simchat Torah at sa mga kapistahan ng Panginoon. Na nawa ay bigyan niyo po ng kaliwanagan ng isip ng mga makakarinig ng mensahe ninyo upang sila po ay magsaliksik ng inyong katotohanan. Muli namin binabalik sa inyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Okay, Shabbat Amen. Shalom. Shabbat Shalom, Brad. Thank